Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-usapan natin itong masamang nangyari dito po kay Emil Sumangil mga kababayan. No? Matapos nga po ang kanyang pagre-report tungkol po dyan sa mga missing sa Bungeros at yung kanyang pag-interview dito kay Julie Dondon Patidongan mga kababayan. No? Marami pong natatakot sa kalagayan ni Emil Sumangil ngayon, no, dahil nga po medyo malakas po yung sinasabing kalaban nila, no, at may mga nangangamba po sa buhay at kaligtasan nitong si Sir Emil Sumangil, no, ang reporter po ng GMA na kung saan siya yung nag-interview dito kay alias Totoy, no, Don Patidongan mga kababayan. So marami yung nababahala sa kanyang seguridad na mga kababayan natin, no, dahil nga sabi nga natin sabi na nga rin po ng DOJ Secretary mga kababayan, no, na malakas talaga ang nakalaban, no, at malakas at may mga connection po ayon po sa DOJ. Diba mga kababayan? So ito nga po nakasulat dito sa balita, no, protect Emil Sumangil at all costs mga kababayan. Inihayag ng ilang netizens ang kanilang pangamba sa kaligtasan ng broadcast journalist na si Emil Sumangil matapos niyang unang makapanayam si Julie Dondon Patidongan alias Totoy ukol sa kaso ng mga nawawalang sabungero mga kababayan, no? Dahil nga siya yung unang nag-interview dito kay Julie Dondon Patidongan, no? Kaya talagang pumutok ito mga kababayan, no? Lumabas na lahat, no, ng mga naging issue at pinangalanan na nga, no, itong si Mr. Atong Ang, no, bilyonaryong si Atong Ang ang nasa likod daw di umano, no, neto mga missing sa Bungero at nadawit na rin ang iba't ibang pangalan dito at kasama na nga rin po, no, si Gretchen Barreto mga kababayan. Di ba? Dahil dito po sa post po na ito ng asawa, no, ni Emil Sumangil mga kababayan, no, sabi nga po dito, no, please join me in praying for his protection. Asang-ayon dito sa balita na to mga kababayan, no, ayusin lang natin ng konti. Ayan. Please join me in praying for his protection. Sabi dito, no, nanawagan ng dasal ang asawa ni Emil Sumangil na si Michelle Sumangil para sa kaligtasan ng GMA News reporter dahil sa naging ulat nito patungkol sa missing sa Bungeros mga kababayan. Emil is simply doing what he was called to do, to seek truth, to serve the people, and to give voice to the unheard. No, yan po yung sabi ng asawa ni Emil Sumangil mga kababayan, dahil syempre nababahala rin sila, no, doon sa mga nangyayari, no, sa kanilang sitwasyon ngayon, dahil syempre nga, no, dahil sa matindi yung naging expose o matindi yun na nagawang balita netong si Emil Sumangil mga kababayan. At sabi nga ng mga kababayan natin, if you really want to live long and peaceful, alis na kayo dyan. Ahantingin kayo dyan ng mga masasamang loob. Unfortunately, that's the price for being a journalist. No? Ayaw nila na lumabas ang katotohanan. So habang may oras pa, lumabas na muna kayo ng bansa. Ayan po yung sabi ng mga kababayan natin, no, na concern, no, dito kaya Emil Sumangil mga kababayan. May God's protection be upon the life of Sir Emil. Sabi dito, as well as to his family, cover them with the most precious blood of Christ. We pray in Christ Jesus' name. Amen. No? Yan po yung may nag-alay po ng dasal mga kababayan. No? May alay po na dasal para dito kay Emil Sumangil, no? At ito po, no, dito sa People's Tonight, ayon dito sa balita, no, ng People's Tonight mga kababayan, ayan, no. Grabe.
Emil Sumangil, inuulan no, ng banta sa buhay. Ayon daw po yan sa source mga kababayan. Nangangamba na sa kanyang buhay ang mamamahayag na si Emil Sumangil ng GMA Integrated News dahil sa sunod-sunod mga kababayan. Di mo man, no? Dahil sa sunod-sunod na nabanta sa kanyang buhay na kanyang natatanggap nitong mga nakaraang araw. Ayon di umano sa mapagkakatiwalaang source. Diba? Yan po yung sabi dito sa balita mga kababayan. No? Pag may banta sa buhay, alam na talaga sino mastermind. No? Talaga na guilty siya. Iba talaga pag ma-impluwensya ka at billionaire. Kaya mong utusan at bayaran ng pagtegi sa mga sabongero. Yan po yung komento dito mga kababayan. No, ayon po dito sa People's Tonight mga kababayan, sinabi ng source ng Pilipinas Today na triple na ang ginagawang pag-iingat ngayon ng mamamahayag na si Emil Sumangil matapos ulanin ng banta mula nang i-air niya ang eksklusibong panayam sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan tungkol sa mahigit 100 nawawalan sabongero. Kamakailan dumagsa ang mga concerned citizens na humingi na ng tulong para sa seguridad ni Emil at kanyang pamilya. Yan concerned citizens mga kababayan. Dahil sa panayam nito kaya Patidongan. Nako, delikado si Emil. Sumangil nito, komento daw ng isang netizen mga kababayan. Saad pa ng isang netizen, protect Emil Sumangil at all costs. Sabi dito. Nangamba ang ilang netizen sa personal na seguridad ni Sumangil lalo na ng punahin ng mga inakusan ni Patidongan ng may impluwensyang personalidad na sangkot sa pagkawala ng mga sabongero na one-sided ang naging ulat nito tungkol sa kontrobersya. May nabasa ako mga kababayan na ayon po doon sa yung sagot dito sa one-sided na to mga kababayan. Tinry daw po nila na nakausapin itong si Mr. Atong Ang. Pero nagbigay lang daw ata ng pahayag na after po na mailabas yung interview tungkol po dito sa mga missing sabongero, yung interview po ni Dondon Patidongan, tsaka lang daw nagbigay ata ng statement. Ito si Billionaire Atong Ang mga kababayan. At ito nga po yung report na kung saan sinabi nga ng DOJ Secretary na may sapat na pera para ma-impluwensya ng judiciary sa judiciary. Ayon po yan sa DOJ, ang mastermind sa mga missing sabongeros. Mabigat talaga, mga babayan. Okay, so ito, panoorin natin. Basta, tandaan nyo, ang bigat ng kalaban dito kasi ang pera niyan, nakakapasok yan hanggang even sa judiciary. Ganito inilarawan ni Justice Secretary Boying Remulla ang napag-alaman nilang impormasyon kaugnay sa itinuturong mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa kalihim, may sapat na pera ang sinasabing mastermind para impluwensyahan ng judiciary o ang hudikatura. Kaugnay nito, plano ng Justice Secretary na kausapin si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo hinggil sa umano'y sinasabing posibilidad na makapang-impluwensya ang utak sa umano'y pagpatay sa mga nawawalang sabongero. Kaya ito yung kanyang in his own words, kaya natin yan, kahit kahit Supreme Court to, kaya niya. Kaya sabi niya, kaya nakakausapin natin ng Chief Justice to public. Hindi na pinangalanan pa ni Secretary Remulla ang umano'y mastermind na kanyang tinutukoy at naging matipid sa detalye ukol sa kakayahan nito na impluwensyahan ang hudikatura. Samantala sa isang pahayag, sinabi naman ng tagapagsalita ng Supreme Court na sa ngayon ay hindi pa sila makapagbibigay ng komento hinggil sa issue dahil hindi pa nila nakakausap ang kalihim ng Department of Justice. Ryan Lacanlali, UNTV News and Rescue. Yan mga kababayan, Yan po ay ayon mismo sa DOJ Secretary o Secretary of Justice Remulla, mga kababayan. Na ganun daw pala katindi hanggang Supreme Court. Ayon po sa kanya ay kaya nilang makontrol ng mastermind po ng mga missing sabongeros, mga kababayan. Okay, so ano masasabi ninyo dyan?
Yan po ang ating updates ngayon mo tungkol po dyan sa mga missing sabongeros na yan, mga kababayan. No, ano pong masasabi ninyo? I-comment sa ibaba yung mga opinion na dati niyang pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. Amen.